alam mo ba, may point ka dyan. Sino si Juan? Paki-explain nga. Now I know. Lumalalim ang kwento, Na-realize ko lang. Correct me if I'm wrong. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Tara na't magkwentuhan! Tabi-tabi po doon, makikiihi lang po, tapos iihi na tayo kagad. Minsan niisip ko, parang walang logic yun. Hindi man lang natin hinintay yung mga nuno na umalis bago tayo umihi. Ano sasabihin ng mga nuno? Bigyan mo naman lang mga 10 seconds man lang, no? Tabi-tabi po doon, makikiihi lang po. 10, 9, 8, magpapanik yung mga nuno ngayon. Say, wait lang, kinukuha pa namin yung titulo ng lupa. Hindi natin alam kung saan nagsisimula yung mga kasabihan na yan, mga pamahiin na yan. Mas maganda, malaman natin, ano bang pinagmulan yan? Bakit kailangan natin magtabi-tabi po pag umiihi tayo? Yan ang mga pag-uusapan ngayon natin dito sa Kwentuhan. Ako po si James Caraan. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Tara na't magkwentuhan! Bilang isang curious na tao, excited ako sa episode na to dahil mahilig akong magtanong kung saan ba nanggaling tong ginagawa natin ngayon, yung mga kasabihan natin ngayon, ano bang pinagmulan niyan? Kaya ang guest natin ngayon ay isang batikang cultural anthropologist. Palakpakan natin lahat, Dr. Nestor Castro. Nestor Castro. Maraming salamat, James. Maraming salamat din, Sir Nestor. Kayo po ay nandito at sana'y magabayan nyo kami sa mga itatanong namin sa inyo. Sir Nestor, bago tayo magsimula, kasi nag-guest na po namin si Sir Xiao Chua, first episode po namin, at nabanggit niya na kayo po ay naging professor niya. Yeah, medyo hindi ko na nga matandaan kailan yun dahil matagal-tagal na rin ako nagturo sa UP. Ayan, tinatakwil po. Joke Hindi, lang. alam ko naging estudyante ko siya at naging miyembro pa nga ako ng panel ng kanyang dissertation. Oh, ano pong thesis niya At noon? tungkol sa Nazareno ng Quiapo. Ay, ito po yung recent lang? Yung pinaka-recent. Doon ako umupo bilang panel member. Ano po ba ang pinagkaibahan muna ng isang anthropologist sa isang historian? Traditionally, ang historian, ang pinagbabatayan, yung mga nakasulat na dokumento. Halimbawa, sinulat ng mga Kastila, mga Amerikano. Pero kami mga anthropologist, mas mahaba kesa sa panahong yon ang aming pinag-aaralan dahil lalo na sa kaso ng Pilipinas, maraming hindi nakasulat bago dumating ang mga mananakop sa ating bansa. Kasi parang pag narinig ko kasi yung anthropology, ang unang pumapasok sa utak ko, dinosaur. Ah, So may mga Kami- kasama niyo na po ba 'yon? Hindi, ang pinag-aaralan lang namin ay kultura ng tao. So yung panahon, tinatanong din yan sa akin ng mga estudyante ko, Sir, pag-aaralan ba natin mga dinosaur? Naku, wala pang tao noon. Kaya nung nagkaroon pa ng tao, doon nagsisimula ang anthropology. So kalahati po ng classroom ay nag-walk out nung habang yung sinabi. Dahil ang daming gusto malaman ng Pero dinosaur. meron kami mga common na pamamaraan doon sa mga paleontologists, yung nag-aaral tungkol okay. sa mga dinosaur. Dahil kami rin naghuhukay yung archaeology na tinatawag para maintindihan ng kultura ng tao noong unang panahon. So pareho rin yung methods, kaya lang magkaiba ng focus ng pinag-aaralan. Curious ako, Sir Nestor, kasi nung sinabi nyo, nung before pa may mga naisulat. So ibig sabihin, may mga fake news din na lumalabas noon. Oo, kasi yung mga Espanyol, siyempre pinapaganda nila yung papel nila Halimbawa, yung kwento ni Antonio de Morga na nung nilusob ng mga Dutch ang Maynila, umatras sila, tapos siya lumangoy ng pagkalayo-layo, natalo raw sila ng mga Dutch, pero napatunayan through archaeology na kaya pala lumubog yung barkong San Diego ng mga Espanyol, tumama sa coral reefs. Hindi dahil natalo sila ng mga Dutch. So napapa-exaggerate din nila. Ganun naman din kasi ngayon di ba? Kaninong point of view ang pinapalabas? Bida yung nagsusulat. So parang pinapaganda, pinapabango nila yung pangalan Yes, nila. oo. Pero nagko-complement yung nakasulat na nakukuha ng historians saka yung pag-aaral halimbawa sa oral history ng mga anthropologists. Lagi po bang bangga ang historian? Hindi naman, parang nagva-validate ang anthropology sa mga napag-aralan ng historians. At saka maraming historians tulad ni Xiao Chua, nag-aral na rin sila ng anthropology dahil nakita na rin nila yung limitasyon ng simpleng pagbatay sa dokumento ng mga mananakop.
Speaking of fake news, nung before pa ng mga Kastila, yung ano, Biyag ni Lamang. Mhm. Ito raw ba ay fake news daw? Tama tama po ba yun? Hindi naman. Oo. Ang Biag ni Lamang ay isang epiko ng mga Ilocano ano. Pero alam naman natin sa mga epiko, exaggerated din ano, kasi Mm. gano'n ang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Merong mga lumilipad, merong mga higante. So, merong kukunin tayo do'n na konting katotohanan. Halimbawa sa Biag ni Lamang, kinikwento do'n anong pagkain ng mga Ilocano. Hmm. So, yon nalalaman natin na hanggang sa ngayon, ganyan pa rin ang pagkain ng Ilocano. So, Meron po merong silang pakbet? Yun yan, pakbet. hindi minention ng pakbet, pero yung mga resources na mga lamang dagat, Ah, maraming Ilocano dahil tabing dagat ang Ilocos Region, ginagawa pa rin ng mga Ilocano. sa mga poke-poke. Oo, Ayan, tama. di ba? Buti alam mo yon. Ayan po, siyempre. Pero yun po yung ano, 'di ba, seaweed, sa lamang ano din yun, sa dagat Oo, kinukuha mga yung seaweeds, opo. oo. Sa Ilocano kasi maraming mga katawagan na hindi pamilyar yung mga Tagalog ano. Ako nung nakabase ako dun sa Baguio, ang gustong-gusto kong pagkain, pusi. Ito yung mga beans, black beans Ah, na niluluto ano. yun Oo. po ay dati ng ano din, Oo, hampus. kasi ang isang ginagamit din naming mga anthropologists, yung wika. Kung ang wika ay katutubo, therefore hindi imbento yon, hindi inintroduce. Mm. Dati ng ginagamit ng mga taong yon. Ginamit ko po sa inyo kanina yung salitang batikan. Hmm. Yeah, parang masyadong malalim yung Tagalog na yun. Saan ba nanggaling yung salitang batikan? Bago dumating ang mga Kastila ano, ang tinatawag na batikan yung maraming mga tato. Kasi sa Tagalog ang tawag sa tato ay batik, kasi Ah, batik-batik naman. Sa Cordillera tawag diyan batok ano, opo, sa Kalinga ni kay Wangod. opo. Ang tinatawag na batikan maraming tato at in-earn niya yon dahil siya ay isang mandirigma, siya ay isang pinuno, kaya tinatawag siyang kagalang-galang, isa siyang batikan. Pero sa ngayon ay ine-extend natin 'yan sa sino mang eksperto sa isang field ano, batikang musikero, batikang mga awit, batikang academic, lumawak na nag-expand na yung term. So kung i-introduce ko po kayo at nasa Cordillera tayo, Hmm. puwede ko kayong i-introduce ng bato kang bato kang anthropologist. Walang walang ano yun, Mukhang sa kanila hindi nila ginagamit kasi yung ang term na batukan. batikan o batukan ano, magkakaiba ng meaning, wala akong tattoo, eh. So, Ah, ah, saka marami nga pumupunta sa Cordillera nagpapa-tattoo kay Wangod. Traditionally, ang puwede lang mag-tattoo ron yung mga nakapatay na, ah, dahil sila ay mga warriors. Pero ngayon lalagyan ng tatlong tuldok ni Wangod, hihipuan ka pa. So ito nagiging batikan na sila dahil dun. napag-aralan niyo po ba kung bakit nanghihipo si Wang-od? Ah, Bakit may ganong klaseng tradition? Dati parang parang maligaw yung ano mo na hindi ka nasasaktan sa tattoo, puwede kang hipuan para ma-o-off guard ka Maiba yung attention oo, mo? oo. Pero naging trademark na niya tapos hinahanap-hanap na mismo ng mga turistang pumupunta ro'n. Siguro yung iba hindi naman talaga gusto magpa-tattoo, gusto talaga magpahipo lang Parang ano, extra oo, service na yun. lang yun ni Wang-od. Buti po 'no, hindi naisip ni Wang-od na mangtusok na lang sa puwet. Kasi mas mas maiiba yung ano mo, Sasabihin ng ano yon ng, gustong magpa-tattoo, saan niya gustong magpa-tattoo. Sa pagkaalam ko wala pang nag-request nun. Pero okey. merong sa dibdib, merong sa braso, ayan. So tama po yung ano, interpretation din naman ng mga nasa kulungan. 'Di ba 'pag nagpapa-tattoo ibig sabihin, ano 'to, Tama, convict. oo. Mas tama yung interpretation 'pag nasa kulungan Tama, ta's may tattoo tama. ka. Oo, parang may tatak na ikaw ay, miyembro ng ganitong gang o kaya ikaw ang pinakamayor ng kulungan, makikita sa kanilang tattoo. So yung maraming tattoo, parang iba't ibang klase ng achievement na nakamit Ah, nila. para makikita na, ang achievement ko 'to, ako'y Hmm. dating Sputnik. Parang yung katawan nila ang nagiging lagayan ng mga diploma o certificate ng kanilang mga achievement. Ano pa po ba yung ibang mga madalas na nating nagagamit ngayon pero
may mas malalim pa palang meaning dati. Ito napaka-common dahil ang mga Pilipino kapag pumupunta sa isang lugar at sinasabi natin na, "Tao po," ganyan. Mm, Sa ngayon ay ano lang 'yon, simpleng pagtawag do sa host o may-ari ng bahay. Pero nung unang panahon sinasabi na dahil naniniwala ang mga sinaunang Pilipino sa mga aswang, baka aswang yung dumating sa isang bahay. So kailangan magsabi nung guest na, "Hindi po ako aswang, ako po ay tao," ano. So ah, kaya sinasabi nila, "Tao po," ano. Isa rin yung, common 'to sa mga kalalakihan, ewan ko kung ginagawa mo 'to, 'pag pumupunta sa mga medyo mahalaman, magubat na lugar ano, yung tabi-tabi nagtatabi-tabi po. po kapag, iihi. Siyempre ito ay ngayon maraming kabataan hindi nila alam ba't 'yan ginagawa ano, parang Mm, kasabihan na lang. opo, Pero, ang pinaka-origin nun naniniwala ang mga sinaunang Pilipino na merong mga diwata sa kalikasan, nagpapaalam ka na baka maihian mo sila, mamaga yung iyo, ano. yung Kaya itlog, oo, ayan. kaya't, nagpapaalam muna sila, tabi-tabi po. Ang galing. So, yung tao po ay nagre-refer doon sa Na taong dumarating, dumarating, hindi oo. akala kasi ng marami, Yun nga, eh, "Tao oo. po, may tao ba diyan?" Oo, Parang gano'n. yun nga ang nag-iiba na yung mga kahulugan na ginagamit. So, kung gagamitin natin ng tama, kung ano yung purpose mo or kung kung sino ka, yun dapat ang sinasabi mo. So, dapat utang po, kung uutang man, utang po ang sasabihin, para direct. Eh, 'di lalo namang hindi magbubukas yung hindi magbubukas yung ano, yung may-ari ng bahay 'pag nalaman niya yung tunay na Mm. motibo mo. Pero meron bang aswang na sasabihin na, "Aswang po." Hindi, kung hindi nga nagsalita, naku, sino 'yan ano? Oo. Kumakatok lang at hindi nagsasalita, medyo magdududa yung host. Hmm, Speaking of aswang, isa pa pala, napaka-common sa mga Pilipino na yung mga pagkain natin, maraming mga nilalagay na bawang bawang. ano, halimbawa pati sinangag, Opo. pati mga longganisa mas mabawang, mas masarap. Ang mga Pilipino kasi, very hospitable, 'di ba kapag dadaan ka sa isang lugar, "Uy, kain muna tayo." Eh, papaano kung Ah, yung tinawag mo aswang pala? So, ah, nilalagyan nila ng bawang yung pagkain para makatiyak na, "Uy, hindi aswang 'tong tinawag ko na hindi ko naman kakilala." ay, yun pala yung ano nun. So, parang ang galing naman na meron pala talagang pinagmulan lahat ng Yes. mga Sa ginagawa katunayan, natin. sa aking meron nga akong isang naisulat nun tungkol sa Aswang Nation. Marami sa paniniwala nating mga Pilipino ngayon, hindi natin alam ang origin, pero nagmumula dun sa paniniwala na merong aswang, ano. Mm, Halimbawa, 'pag sumakay sa jeep, harapan kayo. Ayaw natin nung nagtitinginan ng mata sa oo, mata 'no, kasi nakakapanlalaki bakit mo ko tinititigan. oo. Pero ang origin nun talaga, it's a form of respect. Kasi masusukat mo kung aswang ang isang tao 'pag tinignan mo yung mata niya at baliktad yung reflection ng image. Ah, Aswang yung tumitingin ano, yung tinitignan mo. Kaya't, as a form of respect, umiiwas ka sa pagtingin sa mata, which is very opposite sa West na dapat, "If you're honest with me, look at me straight into the eyes." Tayo off the eyes. okey. 'Pag nagkatinginan na ganyan, iwas yung isa ng tingin o kaya kunyari sa pisngi nakatingin o sa ilong nakatingin. So, hindi ito dahil introvert ang mga Pilipino? Hindi naman, Oo, oo. 'Yan ang common na misconception lalo na ng mga dayuhan 'pag mm, nagkasalubungan, mga Pilipino daw nakayuko, ganyan ano. mm. Sila batian batian ng batian, "Good morning," ganyan. Pero sa atin nakayuko lang ganyan, parang pagrespeto 'yon. Oo, parang nadadala pa rin po natin yun kasi lalo na 'pag mataas yung posisyon, kunyari nakasalubong mo yung manager mo o yung teacher, parang yuyuko kang gano'n. Yes, yes, So, oo. ayun ang pinagmulan Yan ang niya. pinagmulan. Pero lahat ng bagay nagbabago, eh, 'no? So, yung mga pinagmulan na practices natin nagpapatuloy hanggang kasalukuyan pero naiiba ng meaning. Hindi na gano'n ang dating ang explanation sa ngayon tulad ng dati. Hmm, yung mga klaseng ganyan na, ah, kaugalian noong unang panahon, eto ba'y
napapasa-pasa sa iba't ibang galing sa ibang bansa, nakukuha ba natin Hmm, yon sa trade? Kasi naalala ko po, ang mga mhm, vampira naman o yung mga si Dracula, kailangan mhm, niyo munang i-invite mhm, sa loob mhm, ng inyong bahay para makapasok siya. Kasi kung hindi mo invite, hindi siya makakapasok. Katulad nung sa aswang, kailangan niya munang pagbuksan natin sila kaya hindi sila magsasalita, kaya tayo nagtatao po mhm. para ganyan. So ayun po ba ay galing din sa ibang bansa o Merong mga galing sa ibang bansa na mga hiniram natin. mm, Ngayon nga ang konsepto na ng kabataan sa aswang parang impluwensyado na ng vampira, eh. opo, Pero original na konsepto ng aswang, siya yung isang nilalang na nagpapalit ng anyo, naging nagtao, hayop. nagiging baboy, Mm, nagiging aso, nagiging ibon. mm. Pero ngayon 'pag ginagawa na sa mga pelikula, yun ang may mga pangil, nangangagat na sa Ah, leeg, yun impluwensiya na ng konsepto ng vampira. Pero meron tayong katutubong konsepto. Isa sa ibang-iba, walang katulad ay yung manananggal. ayan, opo. Wala niyan sa ibang bansa yung napuputol yung kalahati ng katawan at lumilipad ano. Mm, Pinakamalapit sa Malaysia, Indonesia, may paniniwala sila yung pugot na ulo na oo, humihiwalay, lumilipad. opo. Pero yung nahahati yung katawan, Pinoy na Pinoy yun. Bakit yun ang naisip ng mga Pinoy? Ba't yung nahahati ang katawan? Siguro napaka-creative ng mga Pinoy at, talaga naman nakakatakot 'pag nakakita ka ng isang putol ang katawan ano. Mm, Interestingly dahil maraming Pilipino na nasa abroad, mga nag-aalaga ng mga bata ano, yun na ang mga kuwentong naisasalin nila pati sa mga German children. So pumapasok na rin sa mga folklore ng mga Germans yung aswang, kasi ang bagong teachers nila ay mga Pilipino na nag-alaga sa hmm, mga bata. Pero parang ang ideya na nila monster ano, mm. gano'n na yung ideya. Bakit laging babae ang manananggal? Magandang tanong 'yan Mm, kasi, actually hindi naman laging babae, hindi, mm, puwedeng babae o lalaki pero totoo kadalasan kababaihan. opo. May iba't ibang pananaw diyan, kasi yung mga sinasabi nung iba yung pag-demonize daw sa mga kababaihan. Nung dumating ang mga Kastila kasi ang mga pari natin, yung mga babaylan, kadalasan kababaihan. Oo. So sabi ng iba na yung mga Kastila, lalo na mga praile, binansagan niya ng mga bruha, yung tawag nila, mga witches, Witch. yang mga yan, para mawala yung kanilang kapangyarihan ano. So Mm, itong mga alamat na 'to ginamit din ng mga Kastila para, takutin yung mga mm. Pilipino. Tapos nung panahon naman ng mga Amerikano ginamit din nila yung paniniwala sa aswang para takutin yung mga hook. Ito well documented ano Mm. ni Lansdale na ginawa nila nun sa Central Luzon. May pinapatay silang mga hook yung mga Mga Amerikano, gerilla. tutusukan nila sa Ah, leeg. So yung mga hook mismo na mapamahiin, natatakot may aswang dito. So umiiwas sila ngayon sa lugar. So yun, documented yun. so yung mga Amerikano, matalino sila na ginamit sa atin yung sarili nating kultura. Tama, tama 'yon. Kaya nga dapat tayo rin matalino na napapag-aralan natin ang ating sariling kultura para naman sa ating sariling kapakanan. Yung mga kultura natin na nawawala na, yun yung mga pamahiin. Mhm, hmm. Bakit, sa panahon ngayon parang nade-demonize na rin ang mga pamahiin? Maraming sources, isa siyempre ang simbahan, ano, Mm, ayoko namang punahin sila, pero halimbawa dati sa Capiz merong Aswang Festival. opo. Pinagbawal 'yan ng simbahan. Eh, bakit 'yan ang ginagawa natin, dapat yung pagkilala sa mga patron. So, nawala 'yon ano. Mm, Ikalawa, sa educational system, pinag-aaralan natin nung mga elementary students, Greek mythology, Roman mythology, hindi pinag-aaralan yung mythology ng mga sinaunang Pilipino. mm. Tapos 'pag nagtanong naman ang mga bata sa matatanda, "Nay, bakit ho bawal maghatid nung dumalaw sa lamay?" "Ay basta, basta." Ah, Hindi hindi pinapaliwanag. So dahil dun, yun, merong mga hindi na naniniwala dito o hindi naintindihan yung konteksto ng paniniwala. sige nga po yung mga common na pamahiin, interesado rin po ako diyan, eh, yung ba't maraming pamahiin
Sa lamay, sa Okey. burol. Mapapansin natin sa iba't ibang kultura ng mga Pilipino ano, pati sa mga katutubong Pilipino, ang kamatayan ang isa sa mga pinagdiriwang ano, Hmm. kaysa sa kapanganakan. Yung mga birthday bago yan na-introduced, eh. Kasi ang Western idea na po ba western ang siya. birthday? Kasi Okey. ang kinikilala ng mga sinaunang Pilipino yung mga matatanda, meron ng narating sa buhay, Hmm, dapat kilalanin, so pinaparangalan. At yung pagpaparangal dun ay kapag namatay sila, nagtitipon-tipon, naglalamay ano. Una na muna yung bakit naglalamay. Sa Europa halimbawa 'pag may namatay dadalhin sa funeral parlor, opo. may visiting hours. Hindi yung binabantayan ng matagalan ano. Sa atin ang lamay, nandiyan ang pamilya katabi ng kabaong. Natutulog talaga Oo, at, tayo. tandaan ko Hmm, nung namatay yung nanay ko, ako yung bantay nung wala ng dalaw, opo. hating gabi ako lang yung katabi nung kabaong ano. Kasi ang sinaunang paniniwala ng mga Pilipino, again may kinalaman sa aswang, maaring nakawin ng aswang yung bangkay. So Ah, dapat bantayan ano. Makikita natin sa ilang rural areas pa ng Pilipinas, naglalagay sila ng bulak sa tenga, mm. tatalian itong ano 'to 'no, yung ulo ng Yung ano, panyo ano. kasi yung lolo ko po dati tinabi alam niyo po yung ano, yung diaper ng Kimbis, yung Yun ang ginamit. garter, opo, may garter yun. Siguro walang ibang magamit ano. Opo. Ito napapatunayan din archaeologically, ang mga sinaunang Pilipino sa libingan nilalagyan nila ng death masks. Noon ginto pa yung mga death masks, eh. Pero ang paniniwala kasi 'pag andiyan ang bangkay, lumalabas ang kaluluwa sa mga butas Butas, ng katawan, maaring may ibang kaluluwan lalo na masamang espiritu na pumasok. So, okey. kinakailangan takpan yung mga yon. Yung So puwet po ba tinatakpan? hindi yata dahil kadalasan nakatihaya naman yung Okey. ano, pero, yun yung pinagmulan nung ganong practice. Kaya lang nakikita namin archaeologically na dati ginto ang mga pantakip, ngayon Mm, bulak, ngayon panyo, panyo. nagbago na, naghirap na yung ating bansa. Nag-low budget na Yes, yung ano. oo. Kasi naalala ko po parang pareho lang din po nung ano, nung, ganyang klaseng pamamaraan sa ewan ko sa South America naman or, western countries yung ginto maglalagay sa mata. Oo, Saan po ba anong purpose naman po nun? Mukhang mga Inca, may Ayan, mga opo, ganyan ano, ganyan. pero, kadalasan yung mga ano lang, mga elite lang yon ano, hindi naman yan sa Ah, ordinaryong tao. So, may iba silang paniniwala dun. So, makikita natin yung tanong mo kasi kung impluwensyado tayo sa labas, eh. opo. Merong mga similarities ang humankind saan mang lugar kahit hindi diretsang naimpluwensyahan. Mm, Halimbawa, yung mga Egyptians naniniwala na kapag namatay ang isang tao, ihahatid siya sa ilog through the river Styx, ano? mm. Nakita natin 'yan sa Bangang Manunggul sa ano 'to, sa Palawan. Opo. May banga, libingang banga 'yon. Sa ibabaw merong bangka, may taong nagsasagwan at may taong hinahatid na patay. Mm. So, gano'n din yung paniniwala, pupunta sa kabilang buhay sa pamamagitan ng ilog. So, kaya kaming mga anthropologists naniniwala na meron ding universality of the human mind Mm. na kaya nating mag-isip ng parallel sa isa't isa kahit pa man wala tayong contact. Would like to thank the following sponsors: Buffalo's Wings and Things, Barong Rosales, Naging palaisipan din po ba sa inyo na bakit parang hive mind yung buo kahit magkakalayo, isla-isla, pati yung mga nasa ibang bansa, yung aliens? Ah, interesting. Sa Pilipinas wala akong nadodokumentong mga alamat
na merong sinasabing may mga alien galing labas ng ating mundo, Opo. ano? Kung meron man mga espiritu, diwata, mga Mm. bathala. Pero sa ibang mga bansa meron, na nakikita 'yan sa mga Phoenicians, sa mga Maya, Mm. sa Mexico, Guatemala. Siguro yung the fear of the unknown, yung, pagwa-wonder sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, Ipaliwanag, okey. ina-attribute natin sa mga tagalabas Or mga aswang. or mga aswang. Kasi parang Basically not of this world, Opo, kasi 'yun. parang yung lahat parang simula nung nag-usap tayo parang lahat nung mga naging pamahiin natin or mga kinagugalian natin nanggaling sa takot natin sa aswang nung mga unang Yes. panahon. Again, ang pagtingin namin diyan, yung mga ganitong kwento merong function, ano. Mm. Halimbawa, sasabihin, "Sa gabi 'wag kayong lalabas, dahil at ano 'no, lalo na yung mga buntis, Opo. baka kunin daw ng mga aswang o manananggal yung Mm. kanilang, sinapupunan," ano. So, pamahiin yun, puwede nating tignan na illogical, pero nung unang panahon, ito yung paraan nila ng pagtuturo nung mga do's and don'ts. Survival Oo, kasi kumbaga. buntis ka, madilim yung gabi, kung madulas ka diyan, puwede kang makunan. Mm. So, ito yung mga paraan nila ng pagpapaliwanag. Ngayon nagbago na yon, ano. Isa rin yung pantakop sa mga bata, ano, na, Opo, "O, 'wag kang lalabas, baka kunin ka ng momo." So, opo. ito ay paraan ng pagdidisiplina. Pero nagbago na 'yan, baka kunin ka ng bombay, ano. Or ng So van, ng oh, puting van, yes, ayan. oo. So, gano'n, may function siya na panakot, pagtuturo, at iba pa. So, parang lagi nating kaisipan, parang ang pinaka-basic na pinanggagalingan ng mga 'yan ay unang-una survival and pagpapalaganap ng lahi, Yes, 'no? oo, oo, tama 'yun. Ka Reproduction Reproduction kasi ng parang grupo. noong unang panahon importante na palaganap mo yung lahi mo, yung legacy mo Tama, oo, sa mga tao. Sa ano po ba, kasi naitanong ko po kayo kanina, lagi kayong naiimbitahan sa TV pagka Undas, Holy Week, Pasko, Bagong ba taon. Valentine's po ba Minsan, Valentine's. Kaya lang kasi yung Valentine's ay Western? galing din sa labas. Mm. Pero 'pag usapin ng gayuma na ginagamit sa Valentine's, ayun, naiimbitahan din ako. May ano yang gayuma? Meron po ba yang, May mga taong pinanggalingan? naniniwala dun, may mga taong, sabihin nila, "Why not try it, ang dami ko ng nililigawan, walang nangyayari, so might as well pumunta ako sa marunong gumawa ng gayuma." Ngayon pala kaya ng kahit online puwedeng bumili ng mga potions, ano. Shopee? So oo, oo, ng mga gayuma, ng mga Ang anting-anting. gimat So nga po mm, meron akong nakita sa yes, Shopee, eh. oo, oo. Ang kulang lang dun, ang mga agimat kasi hindi lang basta sinusuot, ang tawag dun, pinapakain siya ng orasyon. So, kinakailangang merong mga dasal na kasama habang suot mo yung agimat para maging epektibo. Hindi lang basta bibilin Hmm. online. Yun din po ang paliwanag kung bakit yung mga Pilipino kahit may laganap na yung Katolisismo dito sa Pilipinas, malakas pa rin yung kapit natin sa mga Catholic merchandises kumbaga. Kumbaga yung mga cross, yung Mhm, mga yung mga rebulto, mhm, dahil mhm. yun ang yun ang kultura natin na mahilig pa rin tayo sa mga agimat noon. Oo, saka para sa mga Pilipino napakahalaga ng mga simbolo. Mm. Napakahirap magpaliwanag ng mga abstract concepts, pero kung yung tangible, nahahawakan, mas yun ang na-appreciate ng mga Pilipino. Bakit po kaya gano'n ang mga Pilipino? Tingin ko napaka-basic kasi na, yung parang ginagamit natin yung senses natin, nakikita, Mm. naaamoy, naririnig, yan yung mas madaling ipaliwanag. Speaking of naaamoy, naalala ko na lang, yung pagbibili tayo ng pagkain, hindi lang tinitignan, inaamoy Inaamoy, pa, oo. ano? Kasi napaka-sensitive natin sa pang-amoy. Ayaw natin nung mga Pakistani, Arabo, parang ayaw mong tabihan. Mm. Yung pambansang, bulaklak natin, sampagita, hindi Opo. naman kasing ganda ng tulip o ng rose,
pero valued because of its Mabango. scent. Mm, So pwede mm. kang mag-asawa ng pangit, 'wag lang yung may putok. Ay, Hmm. totoo po Oo, 'yan. totoo, Oo, na oo. kaya ang daming sobrang benta dito siguro ng deodorant, Yes, 'no? oo. Tsaka kaya ang Pinoy laging parang nagtataka yung mga Western sa atin kung bakit tayo laging naliligo. Mhm, mhm. Ah, hindi lang ngayon 'yan. Merong isang French geographer na pumunta sa bandang Maynila noong 1840s. Mm. Pangalan niya ay Jean Mala. Description niya sa mga Indio, tayo yung mga Pilipino, sabi na ligo sila ng ligo lagi sa ilog, kasi noon malinis pa yung Opo. ilog. Babae, lalaki, bata, matanda, araw-araw nilang ginagawa. Eh, hindi ba nila naiisip na unhealthy 'yan? So Hmm. pananaw ng mga French, hindi dapat maligo araw-araw. Ah, Kasi sila nagpapabango lang. mm. Sila nag-imbento ng perfume. Pero mga Pilipino, yung iba nga kulang ang once a day, ano? Yes. Hmm. Pagkagising, tsaka parang Bago 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 matulog kailangan matulog, oo. naliligo. Eh, Yun. bakit naman po bawal naman matulog 'pag basa ang buhok? Ah, ang paniniwala hindi ko alam saan nagmula yung origin nun, pero puwede kang masiraan ng ulo, maloka dahil nga sa basa yung buhok mo, Mm. makaapekto sa iyong pag-iisip. Ang dami kong natutunan. Sobrang Hmm. bitin naman itong, episode na 'to, sir. Kaya napakakulay ng ano, ng mga paniniwala ng mga Pilipino. Maraming mga Pilipino hindi naintindihan bakit gano'n, bakit ganyan. So magandang pag-usapan talaga mga bagay-bagay na Gaano ganito. po kaimportanteng pag-usapan 'tong mga ganitong klase? Nakikita ko kasi ako'y isang educator, napapansin ko mga kabataan hindi na naiintindihan yung konteksto, saan nanggaling itong mga ito at napalitan na yung mga storya. Halimbawa, bakit, ah, bawal magwalis sa gabi, Opo. sasabihin kasi malas ano, Mm. lalabas yung Parang swerte. may Chinese Oh, influence na 'yan. Definitely Chinese influence. Ang original na konsepto nun, again, 'pag nagwalis ka sa gabi nang papalabas yung pagwalis mo, maaamoy ng aswang, ito na naman Aswang na pang-amoy, naman. yoong kalat mo at therefore malalaman niya ilan ang nakatira sa bahay, meron bang buntis dun, meron bang sanggol dun, Ah. dapat iwasan yun. Napakaganda, Sir Hmm. Nestor. Eto naman po, dumako tayo sa isa nating segment na, "Totoo ba?" Eto, Sir Nestor, posible pa po bang makagawa ng mga bagong pamahiin sa panahon ngayon? Kasi dati nung parang naging hobby ko rin minsan gumawa ng sariling pamahiin. Pero hindi naman siya kumalat, so failed ako. Meron yung konsepto ng tinatawag na urban legends, Opo. ano. So, kasi dahil in the past, largely rural naman ang Pilipinas, Mm. kaya kuwento 'to sa mga liblib na lugar, sa mga kagubatan. Pero marami na ring urban legends, ano. Meron yung, ano 'to, 'wag kang pumunta sa isang mall kasi meron diyang higanteng sawa Ayan, na okey. kumakain habang nasa dressing room ka. Yan ay mga urban legends na Mm. nagpapatuloy, meron pa ring naniniwala. Naku, ayokong magpunta ro'n. Suspecha ko nga baka kinalat 'yun nung kabilang mall naman ano, para Mm. para sila ang tangkilikin. So puwede, pero tama ka, kakalat 'yan kung may mga maniniwala ano. Kung ikaw lang basta nagpapalaganap na walang nagpapatotoo, ang kadalasan kasi sa mga ganito, kuwento ng pinsan ko, kuwento ng kapitbahay ng tita ko, yung mga gano'n na Mm. seemingly totoo, then gano'n yung mga tsismis ngayon ano, na ipapalaganap. Yun din po ba ang dahilan kung bakit ang bilis maniwala ng mga Pilipino sa fake news? Yes, oo. Yan yung malaking, problema ano, Oo, dahil masyado tayong kumakagat do sa mga opo, gano'ng sensational, opo. nang hindi na natin iniimbestigahan kung ito'y totoo o hindi. Hmm. Lalo pa kung ang nag-share sa'yo ng fake news ay isa namang taong matalino, Mm. isa namang kamag-anak na alam mong hindi ka lolokohin, naniniwala ka Oo, ngayon. nakakatanda sa'yo. Ipapasa mo ngayon ng hindi mo na vina-validate. So, Mm. hindi ganitong kalaki ang problema dati dahil yung fake news, word of mouth Opo. lang. Pero ngayon through social media,
ang lawak nung reach nung fake news, eh. Na-amplify ang, Yes, tsismis oo. dahil Hmm. sa social media. Mhm. Halimbawa, yung mga bullying sa social media, merong pinag-uugatan 'yan sa kulturang Pilipino. Meron tayong kuyog mentality, 'di ba? Opo. Magnanakaw, o lahat makikibugbog, kahit hindi mo naman inalam kung talagang Ah, nagnakaw. Gano'n din sa social media 'pag may binash, lahat na iba-bash 'yun. Tapos saka mo lang mare-realize na, ay ay mali, parang gano'n. Eto po ba'y kulturang Pilipinong atin lamang o Um, Again, merong mga bagay na shared kasi naku sa Amerika ang dami-daming fake oo, news, eh. At, ang mga Filipino-Americans paniwalang-paniwala yun rin sa nga, mga eh. fake news na yon. May mga bagay na common kasi bagong phenomena kasi, eh. Opo. Dati naman kasi kinukuha ang balita mula sa dyaryo, sa TV, pero ngayon, through the internet. Nabanggit niyo rin po kanina habang nag-uusap tayo off-air, Sir Nestor, ang isang interesting na gusto niyo rin mapag-usapan yung political anthropology, Oo, yun yung aking specialization nung aking, nag-aaral ako ng anthropology. Nung masters ko, ang Mm, pinag-aralan ko yung communist movement sa Cordillera. mm, Papaano yung mga NPA sa lugar na yun na mga katutubo sila, mga Kalinga sila, mga mm, Ifugao. Tapos dumating ang NPA galing sa Patag, paano nila napapagsalubong yung mga paniniwala, ano? mm. So yun yung pinag-aralan ko nung masters ako. Tapos sa PhD ko naman yung Politics of Ethnic Identity sa Ano Kalinga. pong nag-merge dun sa mga NPA at Sa katutubo? Ano yu katunayan, ganito ang katangian ng kulturang Pilipino. Ang termino namin diyan, syncretic cultures. Ibig sabihin, nagsasalubong ang dalawa o mahigit pang kultura, tapos lumilikha ng bago, ah, na hindi na identifiable do sa pinanggalingan ng mga kultura. Ang pinakaperpektong halimbawa niyan, halo-halo, ano? mm, Ah Alam natin na iba't ibang ingredients pero 'pag nagsama-sama meron ng bagong, pagkain na mm, nalikha. So sa, nakita ko sa Cordillera, kahit, halimbawa may mga na-recruit na mga pulang mandirigma ang tawag mm, nila, susumpa sa harap ng red flag. mm, Sa termino ng mga Kalinga, sapata yung sumpa. opo, Ang sapata, parang ang traditional meaning, invoking the spirits of ancestors. hmm, So, parang sumusumpa sila, "Kaming mga anito, gabayan niyo kami." mm, Yung mga dayo ng mga NPA, 'di naman naniniwala sa mga bagay-bagay na ito, mm, pero naghalo yung mga paniniwala. So, there was a time even na n na kasi ang method ng anthropology, nakikipamuhay kami, ano. opo, Titira kami sa isang lugar ng mahabang panahon. Nagising kami madaling araw, nagpuputukan, akala namin meron ng labanan ng military at ng NPA. mm. Yung pala yung mga recruited na NPA na mga katutubo, binabaril ang mga masasamang espiritu. So, ganito ang pagsasalubong na naganap sa kanilang lugar. Yung ano po ba, kunyari yung 'di ba pagka patay, Hmm, nagga-gun salute, mhm. yun binabaril po ba yung masasamang espiritu nun? Yung pag-iingay, traditionally, oo, pamamaraan yun ng pagtataboy sa masamang espiritu. Tulad Mm, ng bakit may mga paputok sa bagong taon, itaboy mo ang masamang espiritu ng nakaraan, i-welcome ang swerte, ano? opo, So maari na may common na pinanggalingan yung, pero ngayon siyempre ito na ay paraan ng pagpupugay, yung, gun salute. Pero dati, bakit kailangan may putok o kanyon, puto. ah, kailangang, ano 'to 'no, itaboy ang masasama. Hmm. Ang ganda pag-usapan ng politika. Ngayon parating na ang eleksyon na naman, 'di ba? So, mas maganda mapag-usapan niya sa mga susunod na episode na, Yes, oo. gusto ko rin tanong sana sir yung ano, political dynasty bakit, malakas dito sa Ah, Pilipinas? okey, may mixed feelings ako dito sa usapin ng political dynasty, eh. Opo, Alam naman natin na nangyayari talaga na, sila-sila na lang, iilang pamilya lang ang,
nanunungkulan ano, sa isang probinsya o sa ating bansa, magkakapatid, mag-asawa, magpinsan. Pero sa kabilang banda, tradisyonal kasi sa kulturang Pilipino yung pagpapahalaga sa pamilya. Talagang nire-reproduce natin ang ating mga pamilya. Kaya sinasabi, may pamilya ng mga doktor, pamilya ng mga teacher. Why Hmm. not pamilya ng mga politiko? Ano? So ganyan ang pananaw ng mga Pilipino. Ikalawa, nasa Lanao del Sur ako, nag-field work ako doon. Halos lahat sa isang bayan magkakamag-anak. Kaya sabi ko, paano kaya ipapatupad dito yung Politik. pagbabawal sa political dynasty, lahat magkakamag-anak? Siguro mas dapat iwasan sa pambansang saklaw kasi talaga namang milyon-milyon ng pamilya sa Pilipinas, bakit iilan lang yung may ganitong apelyido? Pero pagdating sa local level, baka dapat mas flexible tayo. Yeah, very interesting talaga, Mm. Sir Nestor. Ito naman po, dumako tayo sa isang segment natin na one-on-one. One-on-one, one-on-one. May papapili po akong dalawang item pero pwede po kayong pumili ng both or kahit isa lamang po. Tapos pwede nyo rin pong explain kung Sige. bakit. Ito po, Parang nakakatakot yung ito po, nakakatakot po talaga dahil ang una kong papapili sa inyo ay aswang o manananggal. aswang na lang. Aswang dahil Kasi yung aswang buo pa eh. Yung manananggal, hati na. Parang, parang bakit naman ako makikisama sa isang manananggal? parang nalugi ka doon, 50% off kagad. Saka hindi mo alam aling parte yung makukuha mo, yung taas ba o yung baba. Hindi ko na po kayo papili kung top o bottom. Tabi-tabi po o tao po? Tao po, siguro mas laganap yung paggamit ng tao po sa mga Pilipino. Lahat makakapag-identify dito. Yung tabi-tabi po parang mas common na sa mga kalalakihan kasi sila yung mga umiihi sa kung saan-saan. Okay, sawi ka in o salawi ka in? Para sa akin kasi ginagamit ko siya interchangeably. So Ano both. po, saying po ito, no? O kanina meron akong ginamit na yung mga kasabihan ng mga Pilipino, ganyan ano. Para sa akin basta't ito ay kinuwento at patuloy na ipinagpapatuloy, pinapalaganap, yun ay mga kasabihan at salawikain. Mito o alamat? Mas gusto ko yung terminong alamat kasi ang alamat laging ang tinitignan na yung origins. Yung mito meron kasing parang assumption na hindi yan totoo. Na parang sa tingin ko mapanghusga naman yun. Parang anong batayan mo para sabihin kaagad na hindi yan totoo. Yung alamat po ba ay nanggaling din sa pagiging bored ng mga sinaunang tao? Parang nag-aisip sila, asa pa galing to? Isip kaya akong kwento. Siguro parte ang boredom pero kadalasan ay pag-i-explain sa mga bagay na hindi kayang explain. Doon nanggagaling ang alamat. Bakit may lamok, bakit may paru-paro, yung mga ganyan. At kadalasan ginagamit ito sa mga children's stories para ipaliwanag sa mga bagay. Kasi ang mga bata, di ba matanong, Opo. Nay, ba't ganito? Bakit ganyan? So, mag-iimbento ngayon ng mga kwento-kwento para matahimik yung bata. Tapos, tatatak sa utak ng bata. Oo, paglaki niya, uulitin na naman niya ang similar na kwento. Okay, ang ganda. Mga matatanda lang po ba ang may lisensya para gumawa ng alamat noong Again, unang sa panahon? kulturang Pilipino, meron tayong respeto sa matatanda, ano? Pati nga yung paggamit ng po, hindi mo yung ginagamit sa mas bata ang iyong kausap. Tapos marami tayong kasabihan na pwedeng outdated na to ngayon, ano? Yung may gatas pa ang labi mo, wag kang makisama sa usapan ng mga matatanda. So parang ang pananaw natin pag matanda na ay meron ng wisdom at sila yung dapat paniwalaan sa mga kwento-kwento. Ano po ang paborito niyong alamat? Alamat ni Mariang Makiling. Mm. Oo. Kasi unang-una ang nanay ko ay taga Laguna, Cabuyao, Laguna. Matatanaw na doon ang Bundok Makiling, although nasa Los Baños siya talaga. Si Mariang Makiling ay isang diwata. Pag umaakyat ka sa Makiling, may kasabihan, ito yung kasabihan na naman, na maari kang iligaw ng mga diwata. Minsan paikot-ikot ka lang sa trail pero naandun ka pa rin.
At ang pamamaraan para makaiwas do sa pagkaligaw na yon ay baliktarin mo yung suot mong damit. Opo. So, yun, tumatak sa akin mula nung bata pa na, ay, may mga ganito palang paniniwala sa bundok Makiling. Paborito nyo pong salawikain? Pagkahaba-haba man ng prosesyon, eh, sa simbahan din ang tuloy, ano. So, ang ibig sabihin nun, pwedeng paligoy-ligoy tayo, pero actually, doon ka pa rin pupunta. Okay. At higit sa lahat, paborito nyo pong pamahiin? Yung ano, kasi madalas ko tong lalo ngayon medyo may edad na ako. Naku, marami na akong mga kabatch na sumasakabilang buhay Opo. na, no? So, madalas pumupunta ako sa mga lamay. Yung paniniwala sa pagpag. 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 Pag nanggaling ka sa lamay, huwag kang diretsong uuwi sa iyong bahay. Pupunta ka muna sa isa pang lugar. Huwag kang mag-uuwi rin ng, 'di ba, sa mga burol. May mga ano diyan, mga juice, mga kape, yung biskwit, yung iba nagbabaon. Mm. Yon, bawal din yon dahil nga tangay-tangay mo na-attract ang mga masasamang espiritu dahil nanggaling ka sa lamay. So yung pagpapagpag, literally tanggalin, ano, para hindi na naaamoy ng masasamang espiritu kabilang ang aswang yung nanggaling ka sa patay. Maraming salamat, Sir Nestor. Ang dami naming natutunan sa inyo. At sana yung mga kabataan ngayon ay patuloy pa rin magtanong. Sana maging trigger point itong episode na ito para mas alamin pa nila yung mga klase ng pinagmulan ng mga ginagawa natin ngayon. Kayo po ba kaya kayo nahilig sa anthropology? Dahil nahilig din kayong magtanong o dahil kay Maria Makiling? Ano mahabang kwento pero iklian ko. Nung grade 6 pa lang ako, may napulot akong isang round metal object. Nung nilinis ko, nakasulat doon, isa pala siyang coin. Nakasulat ay Ciudad de Manila 1766. Oh. So nagtaka ko paano yung objects of the past napunta sa ilalim ng lupa. Wala pang internet noon, mga encyclopedia pa noon. Nagka-interest ako sa archaeology. So yun ang unang love interest ko, archaeology. Nung mag-aaral na ako sa UP, doon ko lang natuklasan, parte pala siya ng anthropology. At nahatak na ako sa mga usapin nung nakaraan, mga katutubong Pilipino, at iba pa sa kulturang Pilipino. Maraming salamat, Sir Nestor. Welcome. It's also a great opportunity na makipagkwentuhan sa'yo. Salamat po. I am today years old nung nalaman ko ang ibig sabihin ng tao po. Ang dami kong natutunan ngayong episode na to. At sana kayo din. Sigurado ako, ang daming yung first time marinig itong mga napag-usapan namin ni Sir Nestor. At sana ito na rin ang maging hudyat or trigger point ninyo na mag-aral ng anthropology. Kahit sa inyo, sa sarili ninyo, mag-research din kayo kung bakit may mga ginagawa tayo at kung ano yung pinanggalingan. Kagaya nga ng observation ko kanina galing sa survival instinct ng mga sinaunang tao, yung mga ginagawa na natin ngayon, katulad ng tao po, yung mga salamay, pagkatakot natin sa aswang, at kung paano natin palalaganapin pa at hindi ma-disgrasya ang mga buntis para maipagpatuloy natin yung ating lahi. Yan ang mga pinagmulan ng ating mga kinaugalian ngayon. Kaya magandang malaman natin kung saan ba nanggaling ito. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Tara na't magkwentuhan. Nakakatuwa namang makipag-usap kay James, ano, kasi para rin siya yung mga estudyante ko na matanong bakit ganito, bakit ganyan. So natetest din yung aking kaalaman. Hindi naman lahat ng bagay, syempre alam ko at kaya kong ipaliwanag. Napaka-lively ng discussion. Nabubulol na nga ako sa dami ng pinag-uusapan namin. Tao po. Uutang po. Oh, ang ganda ng barong ko. Para akong pagong. Pero alam mo, direct kung may oras lang talaga ako, baka gusto ko mag-enroll ng klase ni Sir Nestor. Sama-sama tayong matuto ulit. At saka, ganda ng usapan. Ang dami ko pang hindi na touch on. Bitin na bitin talaga yung oras natin. Sana magkaroon tayo ng season 2. Direct, no? Sana, no? Tapos, 12 episodes, si Sir Nestor lang. Yan, si Sir Xiao Chua. Tapos, pagdidibatihin natin, si Sir Xiao tsaka si Sir Nestor. Historian versus anthropology. Anong mas maganda? Nanira pa ng karir. Yan, maraming salamat, Sir Nestor.
Ang ganda ng usapan natin. Sana makapag-guest kayo ulit kung may season 2 tayo. Kwento ng bayan at kwento ni Juan, inyong pakinggan. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Kasama si James Karaan, tara na't magkwentuhan.